guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko sa inyo kung ano nga ba yung maaaring mangyari pag meron tayong tinatawag na mineral deficiency. So medyo shortcutin lang din natin yung about dito, pero kung hindi mo pa nga po alam to, ayan, stay tuned din, panoorin mo hanggang dulo dahil marami ka na matututunan dito. And again, kung bago ka pa lamang po dito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hit mo na po yung notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng ating mga videos. And of course, i-share mo na rin to para naman sa mga loved ones mo ay mapanood po nila to at magkaroon din sila ng kaalaman regarding dito nga po sa mineral deficiencies. And again, itong mineral deficiencies or pagkulang tayo sa ibang mga minerals, may mga effect din po ito sa katawan natin. And unahin na nga po natin, without further ado, eto nga pong pagkulang ka sa calcium or meron kang calcium deficiency. Ayan, sabi nga dito ay calcium deficiency is calcium in calcium can lead to numbness in fingers yun. So nagna-numb yung fingers natin and the toes daw, yung parang alam niyo yun, yung walang pakiramdam or yung parang alam mo yun, yung parang tinutusok-tusok something ganun, yung mga numbness. Ayan, maaaring maranasan natin yun. Muscle cramps, ayan yung pulikat. And convulsion, ayan yung mga kinukonvulsyon. Lethargy, hindi ko masyadong sure. Loss of appetite, ayan, nawawala tayo ng ganang kumain. And abnormal heart rhythms. Yun nga po yung maaaring mangyari pag tayo ay kulang po sa calcium. And again, ito ay hindi fully diagnosis talaga kung saan ka kulang ng minerals. Kung hindi, guys, ito ay guide lamang din natin para naman may idea tayo kung ano nga ba nangyayari sa katawan natin. Pero syempre, kailangan ay pumunta pa rin tayo sa doktor. Pag may nararamdaman na tayong ganito, maaari nating gawing basihan to ng suspecha natin. Pero syempre, kailangan pa rin po ng gabay din ng mga professional. Dahil syempre, alam nila kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. At saka kung ano nga po yung dapat mong kainin para lamang po magamot natin yung deficiency sa ating katawan. So number 2 is yung iron nga po. Sabi dito, iron deficiency can cause anemia. So yun, yung mababa nga po yung dugo nga po natin or kulang tayo sa dugo. Ayan, yung anemia din guys, huwag natin hinahayaan na hindi natin ginagamot kasi it can lead to leukemia. So again, kung meron na tayong anemia, be aware, kumain na tayo ng mga nakakapagpadagdag ng ating dugo. And sabi nga dito, which can lead to fatigue din daw, weakness, and a decreased ability to concentrate. Yung po yung iron pagkulang tayo sa iron. So unang-una, fatigue, yan yung napapagod tayo agad or pagod tayo. Weakness, yung nangihina, and decreased ability to concentrate. Hindi ka makapag-concentrate pag kulang ka sa iron. And number 3 naman po yung potassium. Again, a lack of potassium can cause muscle weakness. Ayan, so nanghihina ka. I think hindi ka makapag buhat na kasi mahina nga po yung muscles mo. And cramping. Yung cramping, katulad na sinabi ko kanina, ayan, yung pinupulikat and fatigue. So medyo magka-similar ng konti. So kailangan talaga i-diagnose talaga kung ano ba yung kulang sa'yo, kung sa calcium ba or potassium, ganyan. So again guys, kung may mga ganyan ka ng symptoms, punta tayo sa doktor. And yung number 4 naman, yung magnesium. Sabi dito, magnesium deficiency daw po can lead to loss of appetite. Ayun, so nawawalan tayo ng gana kumain, nausea or vomiting. Ayan, nagsusuka, fatigue, and muscle cramps, seizure, personality changes, and an abnormal heart rhythm. So maaari ding maapektuhan yung heart rhythm natin katulad nga doon sa nangyari sa calcium. Number 5 naman, ito naman yung zinc. Ayan, mga sikat na mga mga deficiency sa katawan natin yan . A deficiency in zinc can lead to loss of appetite. So nawawala ka nga rin po ng gana kumain, impaired immune function. Hindi ko lang sure kung paano i-explain to. Pero connected siya sa immunity natin. And sabi nga dito, hair loss, ayan, naglalagas yung mga buhok natin. Diarrhea, yung alam niyo na, yung nagdudumi-dumi, ayan. Pero yun na, delayed sexual maturation. Sexual maturation is affected din, and impotence. So impotence, hindi po siya tumitigas ng gano'n para sa lalaki.
I don't know lang sa babae kung mayroong impotence ha. Meron din, I think, pero hindi ko sure. Hindi ko pa sure, pero yun na nga, impotence ay maaari rin cause din ng zinc deficiency. So comment down below kung may mali akong nasabi about sa may zinc, ano. Yan, comment lang po kayo sa baba. Pero yun ang pagkakaintindi ko dito. And sabi nga dito, if you suspect that you have a mineral deficiency, ayan, it's important to seek medical advice. A health care professional can provide a diagnosis and recommended appropriate treatment, which may include dietary changes or supplements nga daw po. And yun na nga, pwede nga rin tayo mag-intake ng mga supplements or gamitin natin yung mga nasa may paligid natin, yung mga halaman natin dyan para i-cure din nga po yung deficiency natin. Sabi pa dito, it's also important to remember that while minerals are essential for health, they should be consumed in right amounts. As excessive intake can also have harmful effects. So, syempre, lahat naman ng sobra ay masama. Sobra nga eh. So, dapat in moderation lang at dapat tama lang talaga yung ini-intake natin ng mga pagkain para naman hindi tayo sumobra at hindi magkaroon ng bad effects din po sa katawan natin. Sabi nga rin dito, remember this information is just a general guide. Always consult with a healthcare professional for accurate. Of course, syempre, iba pa rin yung na-test din nga po yung katawan natin. Kasi katulad nga ng sinasabi natin, maaaring yung mga nabanggit nga rin po natin ay may iba pa rin pinanggagalingan. So, hindi natin sure kung deficiency nga lang ba siya sa mineral or may iba pang sakit na dapat nga po mag-diagnose. So, kailangan talaga. Pag nakakaramdam tayo nito, although alam na natin yung mga pwedeng maaaring sanhi nga po ng mga nararamdaman natin. Pero syempre, huwag rin nating isawalang bahala yung nararamdaman natin at kumonsulta na nga po tayo agad sa doktor. Yun lang po, maraming salamat. God bless, ingat po kayo palagi. Again, kung nagustuhan niyo po to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. I-hit na po yung notification bell para naman updated po kayo sa lahat ng ating vlogs. Yun lang, maraming salamat. Thank you, bye-bye. Hey!